Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Mar. Bueno, basahin na natin ang liham ni Mar. Dear Kuya Peles. Lumiham din ako kuya dahil meron din po akong problema na dapat kong ihingi sa inyo. Tuwing hapon kuya ay lagi po akong nakaabang sa inyo. At may mga aral din akong napupulot sa buhay sa mga isinasadulan ninyo sa inyong himpilan. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil naguguluhan din ako at gusto ko nga ho na humingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Mar, 38 taong gulang. At may asawa na po ako kuya. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Mar, wag mo namang ipagdamot ang mga tinanim mong gulay. Katulad din natin silang mga trabador dito sa hotel na to. Ang daming bungang mga tanim mong gulay, oh. Paano naman kasi kahit nakikita ka nilang binubungkal mo ang lupa na pagtataniman, hindi ka man lang nila matulungan. Tapos ngayon, nang pwede ng pakinabangan, kukuha sila nang hindi man lang nila ipagpaalam sa akin. Hayaan mo na, parang gulay lang. Anong gulay lang na sinasabi mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, Dina, ha? Mahal na ngayon ang gulay sa palengke. At isa pa, nilalagyan ko pa ng patabayan. Oo, alam ko. Pero ang daming bunga. Baka sabihin nila madamot ka. Kahit anong sabihin nila. Dapat sana kapag kumuha naman sila, ipaalam naman nila sa akin. Baka nakakalimutan lang siguro na ipaalam sa'yo. Araw-araw naman akong nandito ah. Ay naku, pagpasensyahan mo na sila. Ang sabihin mo, puro tamad sila. Gusto lang nila, puro ginhawa lang. Uy, baka mamaya makarating yan kay madam natin. Pagalitan ka. Bakit naman niya ako pagagalitan? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Marami kang makakaaway. Pag ganyan ka, madamot. Naghihirap ako dyan na nagtatanim din na. At isa pa, bumibili rin ako ng abono dyan. Gumagastos din ako. Tapos sasabihin nila madamot ako. Binibigyan ko naman sila. Ang ayaw ko lang, yung kukuha sila nang hindi nila ipagpapaalam sa akin. Kaso nga, hindi nila maintindihan yon. Kaya intindihin mo na lang sila. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin sa akin. Wala akong pakialam. Bert, kumuha ka nga ng gulay sa likod ng apartment at maggugulay ako para sa tanghalian natin. Naku, Tining. Ikaw nang kumuha. Baka magalit sa akin si Kuya Mar. Bakit naman siya magagalit? Bakit? Pag-aari ba niya ang lupa? Nagagalit siya kasi kapag kukuha ka ng hindi nagpapaalam sa kanya eh. Ako ang bahala, basta kumuha ka. Sinabi mo yan Kapag nagalit siya, ikaw ang sasabihin ko na napakuha. Oo, ako ang bahala sa'yo. Sige na. Naku, ikaw nga ang bahala. Ako naman ang kawawa kapag nalaman niya. Kapag nagalit siya, isusumbong natin siya kay madam. Sige na nga. Para masarap pang gulay natin ngayon, Kukuha na ako.
Dida, nabalitaan mo na bang nangyari dyan sa hotel na pinagtatrabuhan niyo ng asawa mo? Ho? Bakit po ba, inay? Anong nangyari? May dalason yata at isinugod nila sa ospital. Nalason sa ano po, inay? Sa kinain daw nilang gulay. Bakit? Hindi mo tanungin ng asawa mo? Hindi pa nga po siya umuwi hanggang ngayon. Mamaya pagdating niya, tanungin mo siya para malaman mo. Sige po, inay. Mamayang pagdating niya, tatanungin ko siya tungkol dyan. Ay siguro, yung nabili nilang gulay sa palengke, kakaispray lang ng nagbenta kaya hayon, nalason sila. Hindi kaya nag-spray si Mar sa mga tanim niyang gulay? Oh, anak, may sinasabi ka ba? Ha? Wala po, inay. Siguro nga po nag-spray yung nagbenta ng gulay at hindi niya nahugasan na mabuti kaya nalason yung mga namili. Ay, siguro ganun nga. Malamang ganun na nga. Mar, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Anong totoong sinasabi mo dyan? Doon ba nila kinuhang mga gulay na ginulay ni Ate Neng sa mga pananim mo? Ha? Ewan ko sa kanila. Wala naman silang sinasabi sa akin na doon nga kumuha. Anong alam ko dyan? Nag-spray ka ba? Oo, kagabi. Ano? Diyos ko! Sigurado ako na nalason sila ng pesticide na ginamit mo. Magagalit si Madam kapag nalaman niya ikaw ang dahilan kung bakit nalason sina Ate Neng at Bert. Bakit nga kasi hindi sila nagpapaalam sa akin? Di nasabi ko sana na bagong spray lang yun. Dapat nagpaalam sila. Di nasabihan ko sana sila. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo eh. Kapag nag-spray ka ha, sabihin mo naman para hindi sila kukuha. Baka may masamang mangyari kay Ate Neng yan at Bert. Bakit? Malala ba ang nangyari sa kanila? Hindi naman daw gaano. Yun naman pala eh. Pabayaan mo sila para magtanda. Nakukonsensya ko, kuya, dahil sa nangyaring yun. Pero hindi naman nila ako masisi si kuya. Dahil kapag sila'y kumukuha ng mga tanim ko, hindi sila nagpapaalam. Kung minsan, kuya, gusto kong maggulay, wala. Inuubos nila. Lagi na lang sinasabi ng aking asawa, kuya, na huwag ko silang pagbabalag. Kaya lang, kuya, umaabuso sila. Yun nga ang nangyari, kuya, nung nag-spray ako ng gabi at hindi sila nagpaalam na sila pala'y magugulay. Kaya yun, napunta sila, kuya, sa ospital at mabuti na lamang at hindi naman masyado ang nangyari. Minsan, kuya, ay... Kuya Mar, sinadya mo bang nag-spray para malason kami ni Bert? Di ba alam naman ninyo na talagang nag-i-spray ako ng mga tanim kong gulay dyan sa likod ng apartment? Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin? Alam mo, kapag nagarating ito kay Madam, magagalit yon. Talagang malalaman niya kung sasabihin nyo ni Bert. Bakit mo pa pinagdadamot ang mga gulay na yon? Hindi mo naman pag-aari ang lupang tinataniman mo Oo, alam ko. Alam mo naman pala Bakit mo pinagbabawal na kumuha kami ng gulay? Alam mo, hindi ko yun ipinagdadamot, Neng. Ha? Ang gusto ko lang, kapag kumukuha kayo ng gulay, ipaalam nyo naman sa akin. Bakit pa namin kailangan na magpaalam sa'yo? Hindi mo naman pag-aari ang lupa na pinagtataniman mo. Kahit na, ako ang naghihirap na nagtatanim eh. Ano ba naman yung magpaalam kayo? Nandito naman akong lagi.
Pasalamat ka at walang masamang nangyari sa amin ni Bert. Kung hindi, ididimanda ka namin. Kayo pang may ganang magalit. Bakit? Pagkain naman nating lahat dito ang niluluto ko ah. Kaya pala, hindi ka kumain dito kahapon. Yun pala, kaka-spray mo lang. Susunod kasi, tanungin niyo muna ako bago kayo kumuha. Ah, ganon. Sige, pag ako'y nainis, isusumbong kita kay Madam. Kuya Mar, pasensya ka na. Ito kasing si Ate Ning eh. Pinilit niya ako na kumuha ng sita at talong doon sa may likod ng apartment na talim mo. Hindi ko alam na nag-spray ka pala. Wala sa akin yun, Bert. Yung sa akin lang naman, dapat ipaalam niyo naman kung kukuha kayo. Tulad yan, muntik na kayong malason ni Neng. Oo nga eh. Buti na lang. Naugasan na may ni Ate Ning. Yung gulay siguro. Kung hindi, baka hindi lang ito nang nangyari sa amin. Bert, meron sana akong ipapakiusap sa'yo. Ano yan, kuya? Sana, huwag niyo nang iparating kay Madam ito, ha? Para hindi na lumangi pa ang gulo. Huwag kang magalala, kuya. Walang makakarin tayo, madam. Ang ilaalala ko kasi, baka magsumbong si Neng kay Madam. Kaya mo, kuya. Kakausapin ko na si Ate Ning para hindi na makarating kay madam itong nangyari ito. Maraming salamat sa'yo, Bert, ha? Maraming salamat. O ano, kumusta na sila Bert at si Ate Neng? Magaling na ba sila? Nakausap ko na si Bert. O anong sabi sa'yo? Ayun, humingi siya ng tawad. Pinilit pala siya ni Ning na kumuha ng gugulay. Yun ang sabi sa akin ni Bert. Pasalamat ka at walang masamang nangyari sa kanila. Kung hindi, ewan ko lang. Ito kasing si Ning eh. Akala mo siya yung may-ari ng lupa na pinagtatamnan ko ng gulay. Ay naku, Mar. Kung papatulan mo yon, talo ka. Parang amo kong umasta yung babaeng yon. Sana nakipag-usap ka rin sa kanya. Malay mo baka mamaya magsumbong yun kay Madam. Ikaw ang kawawa. Bakit ba ako makikipag-usap sa kanya? Ano siya? Manager? Ang problema nga, baka magsumbong yung tao. Kasalanan mo kasi ang nangyari. Ang sabi naman sa akin ni Bert, kakausapin daw niya si Ning na huwag na siyang magsumbong kay Madam. Buti kung ganun ang mangyari para wala ng gulo. Baka kapag malaman niya ang nangyari, aalisin ka sa trabaho. Pasalamat nga sila, nakakalibre na sila ng gulay. Halos araw-araw kumukuha sila. Ako pa ang masama. Siya, hayaan mo na sila. Pasalamat ka at nakakatulong ka sa kanila. Dahil sa nangyaring yung kuya, ay nakonsensya din ako. Ang hindi ko lang gusto, kuya, yung para silang kumukuha na sila yung nagtanim, samantalang nagpapakahirap ako, kuya. Binibilihan ko ng pataba yung mga tanim kong gulay para lang maigulay kami, kuya, ng mga empleyado sa hotel na yon. Maraming nakikinabang, kuya, kapag namumunga yung mga tinatanim kong gulay. Ang hindi ko lang gusto, kuya,
Kung minsan inuunahan nila ako at hindi pa nagpapaalam. Laging sinasabi sa akin, kuya, ng aking asawa na pabayaan ko lang sila. Kaya lang, kuya, umaabuso na rin sila. Mabuti na lamang, kuya, at hindi nakarating sa aming amo ang nangyaring yun. Kuya, ayokong mawalan ng trabaho kung sakali na malaman ng aming amo ang incidenting yun. Sana po, kuya, matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Mar. Alam mo, Mar, naiintindihan naman kita dahil nagpapakahirap ka na nagtatanim. At sabi mo nga, bumibili ka ng pataba para lang sa mga tanim mong yan at mapakinabangan. Kaya lang, huwag naman sanang lumabis yung mga ginagawa mo na kagaya niyan. Dahil sa pinagdadamot mo nga, dahil nagpapakahirap ka dyan, muntik nang. May mga disgrasya. Abay, yung mga pesticide na ginamit mo kasi talagang nakakalason yan. Yung mga hayop nga na nakakakain yan sa bali may nanayaring ganyan, talagang namamatay. Halimbawa, yung mga kambing, medyo masila na mga yan. Kapag nakain na bagong sprayan, talagang mamamatay. Mabuti na lamang na hugasan nila sigurong maigi yung gulay. Medyo hindi masyadong tumalab sa kanila. Pero dapat magtanda ka din na sana hayaan mo na lang. Doktor, nakakatulong ka naman sa kanila. Pare-parehas naman kayong empleyado dyan sa hotel na yan. Kaya nga lang nakakasakit ng loob, minsan inuunahan ka. Abay talagang medyo mahirap din para sa iyo ang ginagawa nila. Dapat lang naman sana magpaalam sila. Hindi yung kukuha lang sila na parang wala. Total kakainin nyo namang lahat yan. Ang mabuti pang gawin mo kapag nag-spray ka siguro, sabihin mo naman sa kanila ang hindi sila bigla-biglang kukuha at igugulay nila. Abay talagang malalason kayo. Mabuti na lamang hindi ka kasali doon sa lalason. Siguro alam mo na, kaya hindi ka kumain noon. Sila lang. Kaya Mar, kung tatanungin mo, huwag mo nang ipagdamot yan. Total, pare-parehas naman kayong empleyado dyan. Diyan kayo nagtatrabaho. Ang mahirap niyan kasi kapag nakarating sa amo ninyo, abay, hindi malayong tanggalin ka sa trabaho. Ganyan lang naman kasimple. Kung yun lang gulay ang dahilan para matanggal ka sa trabaho, huwag na lang. Kung gusto mo, di huwag ka na lang magtanim. Total, andyan naman kayo, libre yung pagkain ninyo. Huwag ka lang magtanim kung ganyan din lang na kinukulan, inubos. Baka siguro may mga nag-uuwi pa kung wala ka. Ang masasabi ko lang sa'yo, kung talagang gusto mong makatulong din, Mar, abay hayaan mo lang. Total, kayo din ang nakikinabang yan. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin, Mar? Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Well, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programa LS at your service.